70,000. 70,000. Iyan ang numero na sumabog sa internet kahapon. Hindi ito numero ng nanalo sa loto. Hindi ito bilang ng boto sa eleksyon. Ayon sa mga viral post sa Facebook, TikTok, at LAS, ito daw ang bilang ng mga Central Asians, partikular na ang mga taga-Uzbekistan, na bigla na lang sumakop sa Pilipinas. Headline, Uzbekistan, nagulat. 70,000 mamamayan, lumipat sa Pilipinas. Comment section, hala. Bakit ang dami nila? Mag-iingat tayo. Invasion na ba to? Binabasa ko ang mga komentong ito habang nakatayo ako sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport, Hindi. Ang aircon ay hirap na hirap labanan ang init ng tanghali. Ang amoy ng aviation fuel ay humahalo sa amoy ng pawis at duty-free perfume. Ako ay isang investigative journalist. Ang trabaho ko ay maghukay kung saan may amoy ng kasinungalingan. At sa kwentong ito, ang baho ay umaalingasaw. Tumingin ako sa paligid. Kung totoo ang balita na may mass migration o malawakang paglipat, dapat makita ko ang ebidensya dito mismo. Ang airport ang unang pintuan. Hinanap ng mata ko ang mga Central Asian. Naghahanap ako ng mga mukhang iba, mga matangos na ilong, mapuputi o medyo olive ang balat, mga features na nasa pagitan ng Europa at Asia. Pero ano ang nakikita ko? Sa kaliwa, isang grupo ng mga Korean tourist, hila-hila ang kanilang golf bags. Sa kanan, mga pamilyang Pilipino, umiiyak, niyayakap ang kanilang mga kamag-anak na baisi na kauwi lang galing Middle East. Sa gitna, mga backpacker na Amerikano at Europeo na mukhang naliligaw. Nasaan ang mga Uzbek? Nasaan ang hukbo na sinasabi ng social media? Wala. Ni Anino, wala. Binuksan ko ulit ang phone ko. Ang balita ay patuloy sa pagkalat. Sinasabi na ang Pilipinas daw ang bagong Eldorado para sa mga taga-gitnang Asya. Madali daw ang visa. Madali daw ang trabaho. Madali daw maging Pilipino. Nag-citizenship. Iyon ang terminong ginamit. Sa batas, ang pagkuha ng citizenship ay isang prosesong kasing hirap ng pagpasok sa butas ng karayom. Inaabot ito ng dekada. Kailangan ng maraming pera, abogado, at pasensya. Paano nangyari na 70,000 tao ang nakalusot sa butas na yon nang hindi napapansin ng gobyerno? O ng publiko? May mali. May sobrang mali. Lumapit ako sa isang taxi driver na nakatambay sa labas, naghihintay ng pasahero. Ang pangalan niya ay Kuya Romy. Sa karanasan ko, ang mga taxi driver ang tunay na news anchor ng kalsada. Alam nila ang lahat. Kuya, tanong ko. May napapansin ka bang dagsa ng mga taga-Uzbekistan? Yung mga taga-Central Asia? Kumunot ang noo niya. Tumingin siya sa akin na parang tinatanong ko kung may nakita siyang alien. Uzbek. Ano, sir? Tanong niya. Wala naman. Puro Koreano lang at Chinese ang sakay ko araw-araw. Bakit, may giyera ba? Umiling ako. Wala naman, kuya. Salamat. Sumakay ako sa taxi. Habang binabagtas namin ang skyway papunta sa sentro ng Maynila, tinitigan ko ang skyline ng Makati at EEC. Ang mga gusali ay matatayog. Ang traffic ay usad pagong. Saan dito nagtatago ang 70,000 tao? Ang 70,000 ay hindi barya. Ang 70,000 ay kasing dami ng tao sa isang puno na stadium. Hindi mo maitatago ang ganoong karaming tao. Kung nandito sila, dapat nagbago na ang demograpiko ng syudad. Dapat may mga bagong restaurant na. Dapat may mga bagong community center. Dalawa lang ang posibilidad. Una, ang gobyerno ng Pilipinas ay kasabwat sa isang sikretong operasyon. Malabo. Pangalawa, at mas lohikal, ang internet ay nagsisinungaling. O di kaya, ang katotohanan ay binaluktot hanggang sa hindi na ito makilala. Ang Pilipinas ay kilala sa pagiging social media capital of the world. Dito, ang chismis ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa virus. Ang salitang dumagsa, flock, at nag-citizenship, acquired citizenship, ay mga salitang mabigat. Mga salitang nakakatakot. Mga salitang nagbebenta ng clicks. Pero hindi ako narito para magbasa ng comments. Narito ako para magbilang.
Ang misyon ko, hanapin ang Little Tashkent. Kung may komunidad sila, hahanapin ko ito. Kung may nagtatrabaho, kakausapin ko sila. Ang aking teorya. Ang 70,000 na iyon ay isang multo. Isang multo na nilikha ng maling interpretasyon ng datos at takot sa dayuhan. Bumaba ako sa gitna ng Makati. Ang puso ng negosyo. Kung may mga dayuhang naghahanap ng trabaho, dito sila pupunta. Tumingin ako sa paligid. Mga call center agents na nagyoyosi. Mga expat na nakasuit. Wala pa ring Uzbek. Pero hindi ako titigil. May narinig akong bulong-bulungan tungkol sa isang maliit na panaderya sa likod ng isang mall. Sabi nila, iba daw ang tinapay doon. Hindi pandesal. Hindi ensaymada. Kundi samsa. Bukas, pupuntahan ko ang panaderyang iyon. At doon, sisimulan kong himayin ang katotohanan, isa-isang butil, parang harina. Sa sosyolohiya ng migrasyon, may isang simpleng batas, ang mga tao ay nagbubuklod. People cluster. Kapag lumipat ang mga Chino, gumagawa sila ng Chinatown. Kapag lumipat ang mga Koreano, gumagawa sila ng Koreatown. Kailangan nila ng pamilyar na pagkain, pamilyar na wika, at pamilyar na Diyos. Ito ay survival instinct. Kaya, kung totoo ang balita na may 70,000 Central Asian sa Pilipinas, dapat mayroon ng Little Tashkent o Little Uzbekistan na nakatayo dito. Dapat nakakakita ako ng mga karatulang nakasulat sa Cyrillic o Uzbek. Dapat nakakaamoy ako ng kumin at inihaw na tupa sa hangin. Dapat nakakarinig ako ng wikang banyaga sa mga palengke. Pero naglakad ako sa buong maghapon. Mula sa mga neon lights ng poblasyon, Makati hanggang sa matatayog na gusali ng Yis, Bonifacio Global City. Ang nakita ko lang ay mga Middle Eastern restaurant na nagbebenta ng shawarma at kebab, pero Syrian o Persian ang may-ari, hindi Uzbek. Mga Indian restaurant. Mga Japanese restaurant. Nasaan sila? Nasa tapat ako ng isang sikat na kondo sa Mandaluyong. Sabi ng isang source sa Reddit, dito daw sila nakatira. Tumambay ako sa lobby ng 2 oras, nagpapanggap na naghihintay ng Grab. Pinanood ko ang mga pumapasok at lumalabas. May mga puti, Westerners. May mga Chinese pogo workers. May mga estudyante. Pero wala akong nakitang mukhang taga Central Asia. Nagsimulang gumapang ang pagdududa sa utak ko. Ang 70,000 na tao ay hindi karayom. Hindi mo sila maitatago sa dayami. Kailangan nila ng tirahan. Kailangan nila ng kama. Kung nandito sila, dapat nagtaasan na ang renta sa lugar na ito. Dapat may pila sa immigration. Ito ay isang multo, bulong ko sa sarili habang nagkakape sa isang 7-Eleven. Ang invasion na sinasabi ng balita ay digital lang yata. Nasa Facebook lang, wala sa kalsada. Posible kayang ang numerong 70,000 ay hindi mga tao na sabay-sabay dumating. Posible kayang ito ay cumulative data, pinagsama-samang datos, ng nakalipas na 10 taon. Kung 70,000 ang pumasok sa loob ng 0 taon, ibig sabihin ay 7,000 lang kada taon. O 750 kada buwan. Sa bansang may 0 milyong tao. Ang 750 ay isang patak lang ng tubig sa dagat. Nawawalan na ako ng pag-asa. Handa na akong ideklara na fake news ang lahat at umuwi. Pero habang nag-scroll ako sa Google Maps, naghahanap ng makakainan, may nakita akong isang pin. Isang maliit na restaurant sa isang liblib na eskinita malapit sa Makati Avenue. Ang pangalan, Chayhana Tea House. Walang reviews masyado. Walang litrato sa Facebook. Pero sa menu may nakasulat, lagman. Plov. Samsa. Ito na. Ang hibla ng sinulid. Sumakay ako ng tricycle papasok sa masikip na kalye. Madilim. Mausok. Sa dulo ng kalsada, sa pagitan ng isang vulcanizing shop at isang sari-sari store, nakita ko ang isang pinto. Walang malaking signboard. Isang maliit na papel lang na nakadikit sa salamin. Tumigil ako sa tapat. Kinabahan ako. Ito ba ang headquarters ng sindikato? O baka isang simpleng kainan lang? Kung totoo ang invasion, dito magsisimula ang sagot. Hinawakan ko ang pinto. Clang. Bumukas ito.
At sa isang iglap, iniwan ko ang Pilipinas. Ang amoy ng usok ng tricycle ay napalitan ng amoy ng harina at sibuyas. Ang ingay ng videoke sa labas ay napalitan ng tahimik na musikang folk ng Uzbekistan. Sa loob may 3 mesa lang. At sa likod ng counter may isang lalaki. Maputi, matangos ang ilong, may suot na dopa, tradisyonal na sombrero. Nagmamasa siya ng tinapay. Tumingala siya. Nagtama ang mata namin. Hindi siya nagulat. Ngumiti siya. Magandang gabi, kaibigan, bati niya. Sa Tagalog. May punto, accent, pero malinaw. Natigilan ako. Nahanap ko na ang karayom. Pero ang tanong, bakit siya nag-isa? Nasaan ang 89,900 at 79 na iba pa? Umupo ako. Isang kape, sabi ko. Barako o tiya, tanong niya. Napangiti ako ng mapait. Nasa teritoryo na ako ng katotohanan. Ang lalaking ito ang susi. Siya ang magpapaliwanag kung bakit ang sipagsabog ng populasyon ay hindi makikita ng mata pero mararamdaman sa ekonomiya. Ang pangalan niya ay Aziz. At ang kwento niya ay wawasak sa lahat ng headlines na nabasa ko kanina. Ang amoy ng samsa, isang pastry na pinalamanan ng karne at sibuyas, ay pumupuno sa maliit na kwarto. Mainit sa loob. Galing sa oven ang init, hindi sa araw. Umupo si Aziz sa harap ko. Pinunasan niya ang harina sa kanyang kamay gamit ang apron. Tinitigan ko siya. Mukha siyang Uzbek. Matangos ang ilong, malalim ang mata. Pero ang suot niya, shirt ng Ginebra San Miguel. At sa paa niya, tsinelas na Islander. Aziz, panimula ko, diretsahan. Sabi sa balita, 70,000 daw kayong nandito. Sabi ng internet, sinasakop niyo na kami. Nasaan ang hukbo mo? Tumigil siya sa pagpupunas. Tumingin siya sa akin. At bigla, humalakhak siya. Isang tawang malakas, galing sa tiyan. 70,000, ulit niya, umiiling. Kaibigan, kung may 70,000 Uzbek dito, sana milyonaryo na ako. Sana may pila sa labas ng tindahan ko. Tinuro niya ang tindahan. Walang tao kundi ako. Kami-kami lang ang nandito, sabi niya sa wikang Ingles na may halong Tagalog. Karamihan sa amin nasa ye. Nasa online jobs. Hindi kami nagkukumpol-kumpol. We blend in. Nakakahalo kami. Bakit Pilipinas, tanong ko. Ang layo ng Uzbekistan. Landlocked kayo. Walang dagat. Bakit dito? Sumeryoso ang mukha ni Aziz. Kumuha siya ng isang piraso ng tinapay at inabot sa akin. Alam mo ba ang pakiramdam ng nakakulong sa lupa, tanong niya. Ang Uzbekistan ay doble landlocked. Para makakita ng dagat, kailangan mong tumawid ng 2 bansa. Ang Pilipinas, puro dagat. Pero hindi lang dagat, dagdag niya. Ang tunay na dahilan? Wika. Hiniwa niya ang tinapay. Nagtrabaho ako sa South Korea dati. Mahirap. Kung hindi ka marunong mag-Korean, outcast ka. Sa Japan? Mas mahirap. Pero dito, ngumiti siya. Pagbaba ko ng eroplano, kinausap ako ng guard sa English. Kinausap ako ng taxi driver sa English. Naiintindihan ko sila. Naiintindihan nila ako. Sa unang pagkakataon, hindi ako alien. Natigilan ako. Sa atin, ang Ingles ay normal. Pero para sa isang taga-Central Asia na naghahanap ng trabaho sa global market, ang Pilipinas ay isang paraiso ng komunikasyon. Hindi sila pumupunta dito para sumakop. Pumupunta sila dito dahil ito lang ang bansa sa Asia kung saan hindi nila kailangang mag-aral ng bagong alpabeto para lang makabili ng bigas. Pero ang 70,000, pilit ko. At ang sabi, nag-citizenship daw kayo. Umiling ulit si Aziz. Kumuha siya ng kape barako at humigop. Fake news, madiin niyang sabi. Ang nag-citizenship ay maling salita. Karamihan sa amin naka-work visa, siyamye. Yung iba, naka-student visa. Yung iba, asawa ng Pilipina, 13 Ang 70,000 na yan, paliwanag niya. Yan siguro ang bilang ng lahat ng pumasok sa loob ng 10 o 15 taon.
Kasama na yung mga turista na bumisita lang ng Boracay at umuwi na. Kasama na yung mga estudyante na graduate na. Ibinaba niya ang tasa. Pinagsama-sama nila ang lahat ng numero para magmukhang nakakatakot. Para magmukhang invasion. Tiningnan ko si Aziz. Nakikita ko ang pagod sa mata niya. Ang pagod ng isang taong nagtatrabaho ng 12 oras para lang buhayin ang pamilya. Hindi siya banta. Siya ay kalkulasyon ng ekonomiya. Ang Pilipinas ay mura. Ang Pilipinas ay nagsasalita ng Ingles. Ang Pilipinas ay mainit ang pagtanggap. Sino ang hindi pupunta? Aziz, tanong ko. Masaya ka ba dito? Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa magulo at mainay na kalye ng Makati. Dito, sabi niya ng mahina, kapag minityan mo ang tao, ningiti sila pabalik. Walang nagtatanong kung Muslim ako o Kristiyano. Ang tanong lang nila, masarap ba ang tinapay mo? Tumayo siya at bumalik sa oven. Huwag kang maniwala sa numero, kaibigan. Maniwala ka sa nakikita mo. At ang nakikita mo ay isang panadero lang na gustong magbenta ng samsa. Kinagat ko ang tinapay. Mainit. Malinamnam. Karne at sibuyas. Pero isinawsaw ko ito sa kape barako. Ang lasa ng Uzbekistan at Batangas naghalo sa dila ko. Masarap. Iniwan ko ang teorya ko ng i-invasion sa pinto ng Chayhana. Walang 70,000 na sundalo. Ang mayroon lang ay libu-libong Aziz na naghahanap ng lugar kung saan sila pwede maging tao, hindi numero. Pero may isang bagay pa akong kailangang beripikahin. Binanggit niya ang visa. Binanggit niya ang i-asawa ng Pilipina. Sabi ng balita, ginagamit daw nila ang kasal para makakuha ng papel. Fake marriage. Totoo ba? O ito ay isa na namang insulto sa pag-ibig? Bukas, hahanapin ko ang isang mixed couple. Isang Uzbek na asawa at isang Pilipinang misis. Titignan ko kung ang pag-ibig nila ay totoo o transaksyon lang. Nasa opisina ako ni Atty. Miguel, isang veteranong abogado sa immigration law. Ang opisina niya sa Intramuros ay amoy lumang papel at kape. Ang dingding ay puno ng libro. Dito namamatay ang mga fake news. Dito naghahari ang dokumento. Inilapag ko ang tablet ko sa mesa niya. Ipinakita ko ang viral post, alarming. 70,000 Uzbeks granted citizenship. Tiningnan ito ni Atty. Miguel. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Napabuntong hininga lang siya. Isang mahaba at pagod na buntong hininga. Citizenship, bulong niya na parang isang masamang biro. Alam mo ba kung gaano kahirap maging Pilipino? Tumayo siya at kumuha ng isang makapal na libro. The Philippine Immigration Act. Ibinagsak niya ito sa mesa. Blag. Lumipad ang alikabok. Makinig ka, simula niya, ang boses ay matalas. Sa Pilipinas, ang naturalization, pagiging citizen, ay hindi parang pagbili ng size card. Hindi mo yan makukuha sa 7-Eleven. Naglakad siya sa bintana, nakatingin sa Pasig River. Para maging citizen ang isang dayuhan, kailangan niyang dumaan sa korte. O kaya kailangan ng batas mula sa Kongreso. Aabutin yan ng 10 taon ng residency. Milyon ang gagastusin sa abogado. Kailangan mong patunayan na mahal mo ang Pilipinas, na nagsasalita ka ng wika namin at wala kang krimen. Humarap siya sa akin, ang mata ay nanlilisik. Sa tingin mo, 70,000 na tao ang nakagawa niyan ng sabay-sabay. Nang hindi natin alam. Kalokohan. So, saan galing ang numero, tanong ko. Hindi naman siguro to inimbento lang. Galing yan sa arrival data, sagot niya. At dyan nagkakalinlang. Kumuha siya ng whiteboard marker at nagsulat sa salamin. Arrivals, yes. Citizens. Isipin mo ang isang mall, paliwanag niya. Sa isang araw, 100,000 tao ang pumapasok sa mall. Ibig bang sabihin, 100,000 na ang nakatira sa mall? Umiling ako. Hindi. Namimili lang sila. Uwi din sila. Eksakto, sigaw niya. Ang 70,000 na yan ang cumulative arrivals sa loob ng maraming taon. Kasama dyan ang turista na nagboracay ng 3 araw. Kasama dyan ang negosyante na nagmeeting lang.
Kasama dyan ang estudyante na umuwi din pagka-graduate. Binura niya ang salitang e-citizenship sa whiteboard ng marahas. Ang ginawa ng social media. Kinuha nila ang total arrivals at tinawag nilang new citizens. Ito ay intellectual dishonesty. Ito ay panloloko. Pero may mga nananatili, git ko. Si Aziz, yung panadero. Nandito siya. Sagot ni attorney Miguel. Pero ano ang visa niya? Siyam working visa. Student visa. Hindi yan citizenship. Ang visa ay pribilehyo. Pwede bawiin anumang oras. Hindi sila bumoboto. Hindi sila pwedeng bumili ng lupa. Naupo siya ulit, kalmado na. Ang Pilipinas ay may labor shortage sa ilang sektor. Kailangan natin ng tao. Ang mga Uzbek, masipag sila, marunong mag-Ingles at hindi mareklamo. Kaya binibigyan sila ng work visa. Legal yon. Ekonomiya yon. Hindi yon invasion. Tinitigan ko ang libro sa mesa. Naintindihan ko na. Ang takot ng publiko ay galing sa kamangmangan sa terminolohiya. Kapag narinig ng tao ang 70,000 pumasok, ang iniisip nila ay 70,000 ang titira dito habang buhay. Pero ang katotohanan, ang pinto ng Pilipinas ay revolving door. Pumapasok, lumalabas. Iilan lang ang nananatili. Attorney, huling tanong ko. Kung hindi citizenship ang habol nila. Ano? Ngumiti si attorney Miguel ng makahulugan. Ang Pilipinas ay trampoline, kaibigan. Tumatalon sila dito para makatalon sa mas mataas na lugar, Amerika, Canada, Australia. Dito sila nagpapalipas ng oras, nag-ipon ng experience, nag-aaral ng English. Pero dagdag niya at biglang lumambot ang boses niya. May mga naiipit. May mga nahuhulog. Hindi sa bangin. Kundi sa pag-ibig. Pag-ibig. Visa 13A. Marriage visa. Yan ang totoong permanent residency. Kapag ang puso ang tumibok, wala nang magagawa ang immigration. Tumayo ako. Ang misteryo ng numero ay nalutas na. Ang 70,000 citizens ay isang mito. Ang totoo ay mas simple, mga manggagawa at turista na dumadaan lang. Pero yung sinabi niya tungkol sa pag-ibig. Iyon ang human element na hindi nakikita sa statistics. Ang susunod kong misyon ay hanapin ang mga nahulog. Ang mga Uzbek na dumating para magtrabaho pero nanatili dahil may nahanap silang mas mahalaga kaysa sa dolyar. Bukas, hahanapin ko ang puso. 2:00 ng madaling araw. Nasa Ortigas Center ako. Ang gubat ng mga skyscraper na hindi natutulog. Sa Japan, sa oras na ito, tahimik na ang lahat. Pero dito, buhay na buhay ang kalsada. Mga 7-11 na puno. Mga Starbucks na may pila. Pumasok ako sa isang building. 25 rear floor. Isang NIE company, business process outsourcing. Ang ingay ng keyboards at muffled voices ay parang tunog ng isang higanteng pugad ng bubuyog. Dito ko natagpuan si Malika. 25 taong gulang. Taga Samarkand, Uzbekistan. Naka-headset siya. Naka-focus sa screen. Pinakinggan ko ang boses niya. Thank you for calling customer support. This is Monica, how can I help you? Monica. Hindi Malika. At ang accent niya. Hindi matigas. Hindi tunog Ruso. Para siyang Amerikana na lumaki sa California. Fluid. Confident. Nang mag-break siya, nilapitan ko siya sa pantry. Hawak niya ang isang tasa ng instant noodles, Lucky Me Beef. Malika, tanong ko. Diretsahan tayo. Ang sweldo dito sa Manila, barya lang kumpara sa Seoul o Tokyo. Kung nag-factory worker ka sa Korea, mayaman ka na. Bakit ka nandito nagpupuyat? Tumingin siya sa akin, humihip sa mainit na noodles. Nasubukan mo na bang maging pipi at bingi, sir? Tanong niya. Natigilan ako. Nagpunta ako sa Russia, kwento niya. Malamig ang tingin nila sa amin. Kailangan mong magsalita ng Russian na walang accent para respetuhin ka. Nagpunta ang kapatid ko sa Korea. Kumikita siya ng malaki. Pero paglabas ng pabrika,
Wala. Hindi siya makabili ng gamot kasi hindi siya marunong maghangol. Isolated siya. Malungkot. Hinigop niya ang sabaw. Pero dito sa Pilipinas, pagbaba ko ng eroplano, tawa ko. Itinuro niya ang bibig niya. Ang English niyo dito, hindi lang subject sa school. Ito ay hangin. Hinihina niyo. Ang driver, ang tindera, ang pulis, lahat nakakaintindi. Dito, may boses ako. Hindi ako alien na kailangan ituro-turo ang gusto ko sa menu. Tumingin ako sa paligid ng pantry. May isang grupo ng mga Pilipino sa kabilang mesa. Tumatawa sila. Tinawag nila si Malika. Oy Monica! Pahingi ng sabaw, biro ng isang lalaki. Chi! Buy your own, sagot ni Malika sabay tawa. Walang pader. Walang kami at kayo. Dahil sa Ingles, naging magkakapantay sila. Sa ibang bansa sa Asya, ang dayuhan ay laging dayuhan. Sa Pilipinas, ang dayuhan na marunong mag-Ingles ay kasali sa barkada. Alam mo sir, dagdag ni Malika, ang Pilipinas ay training ground namin. Dito kami gumagaling mag-Ingles. Dito kami natututo ng Western culture. Pagkatapos ng ilang taon dito, pwede na kaming pumunta sa Canada, sa VIA, sa Australia. Hindi kami matatakot. Bigla kong naunawaan. Ang Pilipinas ay hindi ang final destination para sa marami sa kanila. Ito ay ang tulay. Ito ang University of the World, kung saan ang tuition fee ay mura at ang experience ay international. Ang 70,000 na numero sa balita. Karamihan sa kanila ay estudyante ng buhay. Nandito para hasain ang kanilang pinakamahalagang sandata, ang dila. Pero Malika, tanong ko. Sabi mo tulay lang to. Aalis ka din? Ngumiti siya. Isang ngiting may halong lungkot at kilig. Yun ang plano dati, sir. Canada dapat. Dapat? May nakilala ako. Namula ang pisngi niya. Tumingin siya sa lalaking nanghingi ng sabaw kanina. Yung Pilipino. Kumaway ang lalaki. Kumaway din si Malika. Aha. Huli ka. Ang Ingles ang nagdala sa kanila dito. Pero may ibang lengguwahe ang nagpapanatili sa kanila. Isang lengguwahe na hindi kailangan ng grammar. Ang pag-ibig. Ang susunod kong kabanata ay hindi na tungkol sa ekonomiya. Ito ay tungkol sa puso. Pupuntahan ko ang bahay ng isang Uzbek na hindi na umalis dahil ang home niya ay hindi na lugar, kundi tao. Linggo ng tanghali. Nasa isang simpleng subdivision ako sa Cavite. Ang amoy ng sinigang ay sumasalubong sa akin mula sa gate. Maasim. Pamilyar. Pero may humahalo dito. Amoy ng cumin. Amoy ng tupa. Kumatok ako. Binuksan ang pinto ng isang lalaking malaki ang katawan, balbasarado, at may matang kulay asul-abo. Si Rustam. Taga Tashkent. Tuloy po kayo. Kain na, bati niya. Sa Tagalog. Walang halong biro. Nakasando siya at naka-shorts, hawak ang isang sandok. Pumasok ako. Sa loob, nakita ko ang isang eksenang wawasak sa anumang teorya ng key fake marriage. Sa mesa, may plov, Uzbek rice with carrots and meat, sa tabi ng isang malaking mangkok ng sinigang na hipon. Si Jenny, ang kanyang asawang Pilipina, ay naglalagay ng kanin sa plato ng kanilang 2 anak. Ang mga bata. Mestizo. Ang gaganda. Ang puputi pero ang itim ng buhok. Maupo ka, sir, sabi ni Jenny. Pasensya na, fusion ang lunch namin. Uzbek-Pinoy. Pinanood ko sila. Ang mata ko ay parang sisi naghahanap ng crack. Naghahanap ng senyales na nagpapanggap lang sila. Sa balita, sinasabi na maraming dayuhan ang nagbabayad sa mga Pilipina para pakasalan sila. Marriage for visa. Kapag nakuha na ang visa 13 aalis na ang lalaki. Tumingin ako kay Rustam. Rustam, panimula ko habang kumukuha ng plov. Sabi sa immigration, ang visa 13 ang pinakamadaling paraan para manatili dito. Maraming nagsasabi na ginagamit lang kayo ng mga dayuhan para sa papel. Totoo ba? Tumahimik ang mesa. Tumigil sa pagnguya si Jenny.
Ibinaba ni Rustam ang kutsara niya. Tumingin siya sa akin, tapos kay Jenny, tapos sa mga bata. Huminga siya ng malalim. Sir, sabi niya seryoso. Sa Uzbekistan, malamig. Minsan negatibo isa 0 degrees. Pero hindi lang panahon ang malamig. Ang buhay doon. Seryoso. Matigas. Tinuro niya ang asawa niya. Nung nakilala ko si Jenny sa Dubai, una kaming naging magkaibigan. Tinuruan niya akong tumawa. Tinuruan niya akong kumain ng mangga na may bagoong. Naramdaman ko ang init. Hindi init ng araw, kundi init ng tao. Nagpunta ako dito sa Pilipinas para pakasalan siya, pagpapatuloy niya. Hindi dahil sa visa. Sir, tingnan mo ang passport ko. Pwede akong pumunta sa Russia, sa Turkey. Mas malaki ang kita doon. Itinaas niya ang kamay niya, ipinakita ang kalyo. Nagtatrabaho ako sa construction business dito. Mainit. Maalikabok. Traffic. Kung visa lang ang habol ko, bakit ako magtitiis sa EDSA araw-araw? Bakit ako magbabayad ng mahal na kuryente? Tumingin siya sa mga anak niya na nagtatawanan habang kumakain ng hipon gamit ang kamay. Nandito ako dahil sa kanila. Ang visa 13 eh. Papel lang yan. Kung paalisin ako ng gobyerno bukas, aalis ako. Pero isasama ko sila. Dahil sila ang bayan ko. Biglang nagsalita ang bunsong anak nila, si Amir. 5 taong gulang. Papa, pahingi tubig. Kumuha si Rustam ng tubig, ininom muna para siguraduhing hindi masyadong malamig bago inabot sa anak. Isang simpleng galaw. Isang galaw ng ama. Napahiya ako. Ang pagdududa ko ay parang dumi sa malinis na sahig ng bahay nila. Dito sa mesang ito, walang geopolitics. Walang immigration statistics. Mayroon lang isang pamilya na nagsasalo sa magkaibang kultura. Ang asim ng sinigang at ang anghang ng plov ay hindi naglalaban. Bagay sila. Alam mo sir, sabi ni Jenny, habang nilalagyan ng sabaw ang plato ni Rustam. Yung 70,000 na balita na yan. Nakakatawa lang. Kasi para sa amin, isa lang ang bilang na mahalaga. Ano? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ni Rustam sa ibabaw ng mesa. Isa. Isang pamilya. Kahit anong kulay, kahit anong passport. Natapos ang tanghalian. Busog ako sa pagkain at busog ako sa leksyon. Ang i-invasion na kinatatakutan ng internet. Kung ganito ang itsura ng invasion, mga pamilyang masaya, mga batang malusog, mga kulturang nagrerespetuhan, pues, sakupin niyo na kami. Lumabas ako ng bahay nila. Mainit pa rin ang araw sa Cavite. Pero hindi na ito nakakapaso, parang yakap na lang. Napatunayan ko na, ang mga Uzbek ay hindi nandito para agawin ang trabaho natin o ang lupa natin. Ang iba nandito para mag-aral. Ang iba nandito para magtrabaho. At ang pinakamaswerte sa kanila. Nandito para magmahal. Pero may isang tanong pa. Paano naman tinatanggap ng ordinaryong Pilipino ang mga dayuhang ito sa labas ng bahay? Sa kalsada? Sa palengke? Totoo ba ang ating sikat na hospitality o hanggang ngiti lang tayo sa harap ng kamera? Bukas, gagawin ko ang social experiment. Kasama ang isang Uzbek, lalakad kami sa isang squatter area. Titingnan natin kung ang pagbati ba ay welcome o umalis ka dito. Tondo, Manila. Ang lugar kung saan ang mga kalsada ay masikip, ang mga tao ay matapang, at ang batas ay matira ang matibay, survival of the fittest. Kasama ko si Murad. Isang 20 anyos na estudyanteng Uzbek. Matangkad, maputi, matangos ang ilong. Halatang dayuhan. Ang misyon namin, social experiment. Murad, bulong ko. Simple lang. Maglakad ka sa gitna ng basketball court. Lapitan mo yung mga nag-iinuman. Sabihin mo, uhaw ka. Wala kang pera. Namumutla si Murad. Sir, sigurado ka? Baka saktan nila ako. Magtago ka sa likod ng kamera, sabi ko. Pero kailangan natin malaman, galit ba talaga ang Pilipino sa mga invaders na katulad mo? Huminga siya ng malalim. Naglakad siya papasok sa eskinita. Nakatayo ako sa malayo, nakatutok ang lens.
Pinanood ko siya habang dumadaan sa harap ng mga tambay. Tumahimik ang paligid. Ang mga naglalaro ng Caramay Cruise ay tumigil. Ang mga nagvivideok ay lumingon. Lahat ng mata ay nasa kanya. Isang dayuhan sa teritoryo ng mga locals. Sa social media, ang comment section ay puno ng "Go back to your country." Agaw trabaho. Inasahan ko na maririnig ko yun ngayon. Lumapit si Murad sa isang tindahan kung saan may 5 lalaking nakahubad ang baro, nagtatagay ng ginbulag. Mukhang mga siga. May mga tattoo. Kinabahan ako. Handa na akong sumugod kung sakaling magkagulo. "Excuse me, boss," sabi ni Murad, ang boses ay nanginginig. "Water. Please." "No money." Tinitigan siya ng leader ng grupo. Isang lalaking may peklat sa kilay. 5 segundong katahimikan. Ang bigat ng hangin. Biglang. Tumayo ang lalaki. Kumuha ng baso. Hindi baso ng tubig. Baso ng gin. "Water." "No water." "Shot muna," sigaw ng lalaki sabay tawa. Nagtawanan ang buong grupo. "Upo." "Upo," sabi nila, tinatapik ang bangko. "Hey Joe. Where you from?" "America." "Uzbekistan," sagot ni Murad, medyo litong-lito pa. "Uzbek." "Pakistan," tanong ng isa. "Ah, basta. Welcome to Tondo." Sa halip na paalisin, pinalibutan nila siya. Hindi para bugbugin, kundi para pakainin. Inilabas nila ang pulutan, inihaw na isaw at mani. Bumili sila ng soft drinks dahil hindi umiinom ng alak si Murad. Lumapit ako. Tinapos ko ang experiment. "Mga boss, bati ko. Okay lang ba kayo dito?" Tumingin sa akin ang leader. "Oh, akala ko Amerikano kasama mo, Pinoy din pala." "Okay lang kami." Mukhang naliligaw eh. "Painumin muna natin." "Hindi ba kayo takot?" tanong ko. Sabi sa balita, marami daw silang pumapasok dito. "Baka agawan kayo ng trabaho." Tumawa ang lalaki. Isang tawang puno ng street wisdom. "Sir," sabi niya habang inaakbayan si Murad. "Ang trabaho, nauubos yan. Ang pera, nawawala yan. Pero ang respeto sa bisita, hindi pwedeng mawala yan. Kahit saang lupalop pagaling yan, dagdag ng kasama niya. Basta pumasok sa lugar namin ng maayos, tropa namin yan. Dito sa Tondo, bawal ang maarte, pero bawal din ang madamot." Nakatulala si Murad habang kinakamayan siya ng mga siga ng Tondo. Nakikipag-fist bump na siya. Tinuturuan na siyang magsalita ng Itagay. Sa internet, ang Pilipinas ay mukhang xenophobic, takot sa dayuhan. Ang mga keyboard warriors ay galit na galit. Pero dito sa lupa, sa realidad, ang puso ng Pilipino ay bukas pa rin. Ang invasion ay isang malaking kasinungalingan. Dahil ang invader ay nananakop ng sapilitan. Si Murad, siya ay inimbita. Tinanggap siya hindi dahil mayaman siya. Wala nga siyang pera eh. Tinanggap siya dahil siya ay tao na nauuhaw. At sa kulturang Pilipino, ang pagpainom sa nauuhaw ay mas mahalaga kaysa sa anumang batas ng imigrasyon. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, tinanong ko si Murad. "Anong naramdaman mo?" Ngumiti siya. "Sir, sa bansa namin, kapag pumunta ka sa mahuran, kapitbahayan, tatanungin ka, anong kailangan mo? Dito, ang tanong, kumain ka na ba?" Iba yon, sir. Ibang level. Napatunayan ko na. Ang galit sa social media ay ingay lang ng mga taong walang magawa. Ang tunay na Pilipinas ay nasa kalsada, nag-aalok ng upuan sa isang estranghero. Pero may isang aspeto pa. Mabait tayo. Masaya sila dito. Pero paano ang pera? Sabi nila, ginagawa nilang stepping stone ang Pilipinas papuntang Amerika. Bakit? Ano ang meron sa atin na wala sa kanila? At paano tayo nagiging tulay sa kanilang American Dream? Bukas, tatalakayin natin ang ambisyon. Ang pangarap na umaalis at ang pangarap na nananatili. Nakatayo ako sa gitna ng Bonifacio Global City, Yisi. Ang mga gusali ay kumikinang sa salamin at bakal.
Ang mga kalsada ay malinis, malawak, at puno ng mga luxury brands. Kung pipikit ka at didilat, iisipin mong nasa Los Angeles ka. O Singapore. Dito ko katagpo si Karim. 22 taong gulang. Egg student. Naka-hoodie, naka-sneakers na Nike, hawak ang isang iPhone. Kung hindi mo titignan ng malapitan, mapagkakamalan mo siyang turista o mestizong anak mayaman. Karim, tanong ko. Bakit dito? Bakit hindi sa Amerika o sa Europe? Tumawa siya ng mahina. Tinuro niya ang paligid. Sir, sagot niya. Tingnan mo to. English ang signboards. English ang salita ng tao. May McDonald's. May Starbucks. Ang sinhan, Hollywood movies. Humarap siya sa akin, seryoso. Para sa amin, ang Pilipinas ay ang Amerika na nakasale, America on discount. Binuksan niya ang calculator sa phone niya. Tingnan mo ang math. Kung mag-aaral ako sa VIA, ang tuition fee ay $30,000 bawat taon. Ang renta, $2,000 bawat buwan. Imposible yan sa pamilya ko sa Tashkent. Dito, pinindot niya ang screen. Ang tuition sa magandang university. $2,000 bawat taon. Ang renta sa kondo. $400. Pero ang libro na ginagamit namin. Pareho lang sa libro sa Amerika. Ang lengguwahe. English din eh. Value for money. Bigla kong na-realize ang lohika. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng Western education sa presyong Asian. Para sa kanila, ito ay isang hack. Isang shortcut. Pero Karim, usis ako. Hindi ba mahirap? Iba ang kultura. Hindi, mabilis niyang sagot. Ang Pilipinas ay westernized. Sa Uzbekistan, kailangan kong mag-adjust ng sobra para maging global. Dito, ang environment mismo ang nagtutulak sa akin para maging handa sa mundo. Naglakad kami sa High Street. Nakita ko ang ibang mga dayuhan, hindi lang Uzbek, kundi pati African, Indian, Korean. Lahat sila nandito para sa isang dahilan, paghahanda. Ang plano ko, paliwanag ni Karim, pagka-graduate ko dito, may diploma ako na English. May experience ako sa YI na English. Pag-apply ko sa Canada o Australia, hindi na ako yung taga-Uzbekistan na hindi marunong magsalita. Ako na yung 80 professional na global. Ang Pilipinas ay ang kanilang buwelo, run up. Ang lugar kung saan sila kukuha ng buwelo para tumalon ng mataas. Sa isang banda, nakaka-proud. Ang bansa natin ay training ground ng mundo. Pero sa kabilang banda, may kirot. Dahil nakikita ni Karim ang halaga ng Pilipinas na madalas hindi nakikita ng mga Pilipino mismo. Tayo, gusto nating umalis agad. Sila, gustong pumunta dito para matuto. Tayo, minsan ikinakahiya ang ating gaya-gaya culture sa Amerika. Sila, nakikita itong asset. Karim, tanong ko bago kami maghiwalay. So aalis ka rin? Sir. Sa loob ng 2 taon, sagot niya. Pero huminto siya at tumingin sa mga ilaw ng Niese. Dadalhin ko ang Pilipinas. Paano? Yung pasensya, ngiti niya. Yung ngiti kahit baha. Yung diskarte. Sa Uzbekistan, matigas kami. Dito ko natutunan maging madiskarte, resourceful. Yan ang hindi maituturo ng Harvard. Iniwan ko si Karim sa gitna ng kanyang budget Amerika. Ang 70,000 na numero. Hindi sila mananakop. Sila ay mga customer. At ang produkto na binibili nila ay ang ating kultura at edukasyon. Ang Pilipinas ay hindi lang nag-export ng saging at manggagawa. Nag-export tayo ng vibe. Nag-export tayo ng soft skills. Ngayon, malinaw na ang lahat. Alam ko na kung bakit sila nandito. Alam ko na kung bakit sila tinatanggap ng tao. Pero para tapusin ang kwentong ito, kailangan kong bumalik sa simula. Sa tanong ng reintegration, hindi ito tungkol sa pagsakop. Ito ay tungkol sa pagsasama. At wala nang mas gaganda pang simbolo ng pagsasama kaysa sa isang piyesta. Bukas, pupunta ako sa isang huling tagpo. Hindi sa airport, hindi sa opisina. Kundi sa isang selebrasyon kung saan ang watawat ng Pilipinas at Uzbekistan ay magkatabi.
Nasa isang covered court ako sa Mandaluyong. Gabi na. Ang ilaw ay maliwanag, ang sahig ay makintab sa pawis. Ang tunog ng sapatos na Nike at Adidas ay umiinit sa semento. Squeak! Squeak! Sa gitna ng court may naglalaro. 10 lalaki. Ang 5 mga Pilipino. Kayumanggi, maliksi, maingay. Ang 5 mga Uzbek. Matatangkad, mapuputi, malalaki ang katawan. Sa social media, ito ang itsura ng Nigyera. Ang mga dayuhan laban sa lokal. Pero dito, magkakampi sila. Mixed teams. Pinanood ko ang isang Uzbek player. Ang pangalan niya ay Temur. Naka-jersey siya ng Barangay Ginebra. Tumakbo siya sa ilalim ng ring. Kuya! Pasa, sigaw niya. Pasa. Pass. Hindi pass. Hindi, give me. Ginamit niya ang salita natin. Ang kakampi niyang Pilipino ay nagpasa ng bola. Sinalo ni Temur. Umikot. Layup. Pasok. Nice one, per, sigaw ng Pilipino sabay appear. Dito ko nakita ang sagot sa aking huling tanong. Ano ang kaibahan ng mananakop, invader, sa bisita, guest? Ang mananakop, pinipilit niya ang kultura niya sa iyo. Gusto niyang magsalita ka ng wika niya. Gusto niyang baguhin ang rules mo. Ang bisita, siya ang nag-adjust. Siya ang natututo ng wika mo. Siya ang sumusunod sa rules mo. Sina Temur. Sina Aziz? Sina Rustam? Wala silang dalang watawat para itarak sa lupa natin. Ang dala nila ay respeto. Lumapit ako sa isang Pilipinong nanonood sa gilid. Barangay tanod siya. Boss, tanong ko. Hindi ba kayo nababahala? Ang lalaki nila o. Baka sakupin na nila ang court nyo. Tumawa ang tanod. Humitit ng sigarilyo. Naku sir, sagot niya. Yung mga yan? Mas Pilipino pa yan gumalaw kaysa sa ibang Pilipino. Marunong makisama. Kapag may liga, nag-aambag yan sa pusta. Kapag may birthday, namimigay ng tinapay. Bakit ako magagalit? Pakikisama. Ito ang superpower ng kulturang Pilipino. Ito ang asid na tumutunaw sa anumang tigas ng dayuhan. Sa ibang bansa, ang mga imigrante ay nagtatayo ng pader. Gumagawa sila ng jeto. Humihiwalay sila. Sa Pilipinas, imposible yon. Dahil ang mga Pilipino ay mapilit sa pagkakaibigan. Pipilitin kanilang kumain. Pipilitin kanilang kumanta. Pipilitin kanilang tumawa. Hanggang sa makalimutan mo na dayuhan ka pala. Tumingin ulit ako sa court. Natumba si Temur. Nadulas. Agad-agad, 2 Pilipino ang lumapit para itayo siya. Okay ka lang, tol. Sa sandaling yon, namatay ang salitang invasion. Ang 70,000 na numero ay naging abo. Ang takot na nakikita natin sa internet. Takot iyon ng mga taong hindi pa lumalabas ng bahay. Takot iyon ng mga taong nakatingin lang sa statistics pero hindi sa tao. Dahil kung pupunta ka dito, sa ground zero, ang makikita mo ay hindi pagsakop. Ang makikita mo ay paghahalo, blending. Parang halo-halo. May saging, may ube, may lech flan. Iba-iba ang kulay, iba-iba ang lasa. Pero kapag hinalo mo sa yelo at gatas, nagiging isang masarap na bagay. Ang mga Uzbek na ito ay bagong sangkap sa ating halo-halo. Hindi nila sinisira ang lasa. Mas pinapasarap pa nila. Dahil nagdadala sila ng bagong kwento, bagong sipag at bagong pananaw. Natapos ang laro. Pawisan silang lahat. Amoy araw. Amoy lalaki. Nagkanya-kanyang kuha ng tubig. Walang Uzbek, walang Pinoy. Mga pagod na manlalaro lang. Handa na ako sa konklusyon ko. Nagsimula ako sa airport na naghahanap ng multo. Nagtapos ako sa basketball court na nakahanap ng tropa. Ang Uzbek invasion ay isang malaking kasinungalingan ng mga taong gustong magbenta ng takot. Pero ang Uzbek integration, yan ang totoo. At nangyayari ito ng tahimik, mapayapa, at may kasamang ngiti. Bukas, pupunta ako sa huling destinasyon. Sa lugar kung saan nagtatapos ang lahat ng paglalakbay sa Pilipinas.
Sa Baywalk, sa harap ng Manila Bay Sunset. Doon ko ibibigay ang aking huling hatol sa 70,000 na nawawala. At natagpuan. Manila Bay. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila. Ang dagat ay kalmado. Dito nagtatapos ang lahat ng kwento sa Maynila. Dito nagmumuni-muni ang mga sawi, ang mga masaya, at ang mga naghahanap ng sagot. Nakatayo ako sa seawall, hawak ang aking notebook na puno ng datos. Sa unang pahina, nakasulat ang headline na nagdala sa akin dito, 70,000 Uzbeks, nag-citizenship. Ikinagulat ng Uzbekistan. Ngayon, sa huling pahina, isinusulat ko ang aking hatol. Kumuha ako ng pulang ballpen. Ginanit ko ang numero. Ang 70,000 ay isang mito. Isang multo na nilikha ng maling pagbasa ng datos at takot sa hindi kilala. Walang Little Tashkent na itinatago sa ilalim ng lupa. Walang hukbo na umaagaw ng trabaho. Ang nahanap ko ay mas maliit na numero pero mas malaking katotohanan. Nahanap ko si Aziz, ang panadero na piniling magmasa ng tinapay dito kaysa maging outcast sa Korea. Nahanap ko si Malika na natagpuan ang kanyang boses gamit ang ating wikang Ingles. Nahanap ko si Rustam na ipinagpalit ang lamig ng Tashkent para sa init ng yakap ni Jenny. At nahanap ko si Temur na natutong bumangon sa semento ng basketball court sa tulong ng mga kamay ng Pilipino. Bakit daw ikinagulat ng Uzbekistan? Siguro nagulat sila. Nagulat sila na sa isang bansang archipelago na libu-libong kilometro ang layo, sa bansang madalas na binabagyo at traffic. Doon pa natagpuan ng mga mamamayan nila ang tahanan. Hindi dahil mayaman tayo. Hindi dahil perpekto ang gobyerno natin. Kundi dahil tayo ay tao. Dahil ang Pilipinas ay isa sa mga huling lugar sa mundo kung saan ang puso ay mas mahalaga pa rin kaysa sa papel. Tumingin ako sa paligid ng Baywalk. May nakita akong grupo ng mga estudyante. May kasama silang dayuhan, mukhang Uzbek o Kazakh. Kumakain sila ng dirty ice cream. Tumatawa. Nag-selfie. Wala nang pader. Wala nang sila at tayo. Sa sandaling iyon, iisa lang sila, mga kabataan ng Maynila. Ang salitang nag-citizenship. Sa batas, kailangan mo ng papeles. Kailangan ng pirma ng presidente. Pero sa kalsada, ang pagiging citizen ay hindi nakukuha sa opisina. Nakukuha ito kapag kinain mo ang pagkain namin ng walang reklamo. Kapag nakisama ka sa tawa namin kahit may problema. Kapag minahal mo ang bansang ito kahit na minsan mahirap itong mahalin. Ang mga Uzbek na ito, wala silang Philippine passport. Pero sa tapang nilang makipagsapalaran, sa sipag nilang magtrabaho at sa galing nilang makisama. Mas Pilipino pa sila kaysa sa ibang Pilipinong puro reklamo lang sa Facebook. Isinara ko ang notebook ko. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang mga ilaw ng syudad ay bumukas. Ang Pilipinas ay hindi sinasakop. Ang Pilipinas ay lumalawak. Lumalawak ang ating pamilya. Lumalawak ang ating impluwensya. Tayo ang safe haven. Tayo ang training ground. Tayo ang tahanan. Kaya sa susunod na makakita kayo ng headline na nakakatakot tungkol sa mga dayuhan, huwag kayong tumingin sa numero. Tumingin kayo sa tao. Dahil baka ang invader na kinatatakutan nyo ay isa lang palang kaibigan na hindi nyo pa nakikilala. Ako si pangalan mo at ito ang tunay na kwento sa likod ng 70,000. Maligayang pagdating sa Pilipinas.